Hello guys, Benny Molinas here with MacAl Standian, the Ascenso Method. This is the first part of 4 to 5 series ng videos na ginagawa namin ni Bro MacAl Standian para sa inyo, especially for the newbies. I know probably most of you narinig na itong mga fundamentals na sasabihin ko on this first video, pero just in case na baka mayroong mga newbies na hindi pa ito alam. Okay? The most critical and important things na kailangan natin gawin para maging successful sa business. Okay? Ang unang part niya, i-cover natin yung fundamentals nga, personal branding, mindset, and vision. Okay? Ano ba ang personal branding? Anong ibig sabihin nito? Personal branding often involves the application of one's name to various products. No? Personal branding, pangalan at image ang gugustuhin mong makilala ng mga tao or prospects. Remember, people don't buy products or services from people. People buy from people. You have to build trust with them. At kapag meron ka ng trust sa kanila, kahit na anong products ang harap mo sa kanila o ibenta mo, siguradong bibili nila. Kasi kilala ka na nila, no? Pag nagpo-promote ka sa social medias, Facebook or Twitter, Instagram, pag meron kang pinopromote na products or company, kailangan merong kasamang what's in it for them? Ano ba yung masosolve mo? Ano ba yung may offer mo sa kanila na malulutas yung problema nila? Magpe-personal branding ka, ikaw mismo, yung pangalan mo mismo, o pagka sinabing apps, apps, nakita ko na to kay kay MacElbs Standian. Nakita ko na to kay Benny Molinas. Yung nakikilala yung pangalan mo pag may binanggit, Let's say sabihin nating Starbucks. Bakit ang mga tao kahit na mas malayo yung Starbucks na tindahan, nag-spend sila ng time to go there, to drive there para lang bumili ng kape. Mahal pa, kapeng mahal. Meron namang mas malapit na coffee shop sa kanila, 'di ba? Kasi pag sinabi mong frappuccino, pag sinabi mong cappuccino, sinabi mong iced coffee, iced tea, ang nasa isip kagad ng tao, Starbucks, 'di ba? Kahit na mahal siya, ginagastusan ng mga tao, 'di ba? Ngayon, ang downfall naman pagka hindi ka nag-personal branding, ito naman ang mangyayari. Let's say meron kang pinopromote na products, meron kang company pinopromote. Yun ang nung sa Facebook page mo, yun ang pangalan. Let's just say sabihin natin toothpaste, 'di ba? Toothpaste. Yun ang lahat ng pinopromote mo, yung pangalan na toothpaste ang nakalagay sa iyo. Sa pictures mo, toothpaste pa rin. Wala kang ibang pangalan kung hindi yun lang. Yun lang, toothpaste lang, yun ang binibenta mo, okay, kumikita ka, meron mga bumibili. One day biglang nagsara yung company. One day biglang hindi na sila gumagawa nung products na yun. Ano nang mangyayari ngayon sa iyo? 'Di ba? Paano ka ngayon magpo-promote ng isa pang ng business mo kung sarado na at wala ng products? Okay? Ang ginawa mong branding, yung toothpaste lang na pangalan. 'Di ba? Nagsara na wala ng products. Paano ka ngayon? Di magsisimula ka na naman ng panibago. Hahanap ka na naman ng products mo na iba-brand mo, 'di ba? Which kung pangalan mo agad ng binrand mo, yung toothpaste ang nasa ilalim ng pangalan mo, maraming bumibili ng toothpaste na yon dahil kilala ka. Nawala yung toothpaste na yon, nagsara yung company na diniscontinue yung products na yon. Kilala ka pa rin ng tao. So easily you can replace it with another products na makikita ng tao, 'di ba? Pag kilala ka na, sabihin, paano 'yan, sir? Paano 'yan? Anong nagagawa niyan? Yan ang mga tanong nila sa inyo eh. Yan ang magiging tanong nila. Paano 'yan, sir? Madali lang ba 'yan? Talaga ba nagwo-work 'yan? Yun ang you building engagement kasi meron ka ng audience na mga taong kilala ka sa brand mo, personal brand mo. Benny Molinas, 'di ba? Kahit na ano ilagay ko diyan, magtatanong mga tao, magkakaroon ako ng engagement at saka communication sa mga tao, okay? Yun ang pinaka the best na naisip kong example okay? Let's move on.
'Di ba? Ito pa pala, may example pa pala ako. Tignan natin si Tony Robbins. 'Di ba? Subukan yung i-type sa search bar nyo. Okay? Ang pangalang Tony. Unang-unang lalabas, si Tony Robbins. Kasi si Tony Robbins is a well-known influencer marketer. Okay? Meron ako napanood niya nung matagal na sa isang webinar niya. Meron sinabi siya doon na hindi ko makakalimutan. Ang sinabi niya, I never went into this for business. Sabi niya ganyan. I got into this to change lives, to give people freedom, financial freedom, and time freedom. Nakilala si Tony Robbins, nakilala ang pangalang Tony Robbins kasi ang personal brand niya ay tumulong sa ibang marketers maging successful. Ang tawag sa kanya is celebrity branding. Okay? Nagbibigay siya ng maraming values at solution sa mga tao. Kaya nakilala siya. Maraming taong nagsasabi na nagpapasalamat sa kanya na natulungan siya, nabigyan sila ng ways kung paano ma-solve yung mga problema nila, nabigyan sila ng mga steps kung paano magkaroon ng mindset at magkaroon ng personal branding, di ba? Tinuruan sila kung paano mag-brand ng sarili nila, pangalan nila, okay? Let's move on again. Mindset and vision. Ito guys, ang pinaka-importante, okay? Na malaman nating lahat. Okay? Without this, walang mangyayari sa business mo kasi ang mangyayari dito kung wala kang mindset at saka vision. Bara-bara ang gagawin mo eh. Oh, gagawin ko na lang yan pagka may time ako. Oh, bukas na. Madali lang naman yan. Ganyan ang mangyayari kung wala kang mindset at saka vision. Ngayon, alam mo na ba kung anong gusto mo sa buhay mo? Anong klaseng buhay ang gusto mong marating para sa iyo at sa pamilya mo? At paano mo ito mararating? Itong isang bagay na nalaman mo na kung ano yung gusto mong magawa, no? Gusto mong magkaroon ng time freedom, gusto mong magkaroon ng financial freedom para hindi mo na iniintindi yung buwan-buwan na binabayaran mong bills, yung kung merong emergency na mangyari, meron kang mapupull out na pera, di ba? Ang mindset mo, kailangan yan. Alamin mo yung goal mo, alamin mo yung gusto mong mapuntahan, di ba? Gusto mong makita yung years from now. Sabi mo ng 5 years from now, hindi magkukit ka ng trabaho, di ba? Ito na lang ang gagawin mo at nakuha mo na yung time freedom mo, tsaka yung financial freedom mo, di ba? Gagawa ka ng isang mindset mo na isusulat mo siya. Ito ang gusto kong marating. Ito ang kailangan kong gawin. At ito ang kailangan kong makuha. Isusulat mo sa isang papel yan, ilalagay mo sa bathroom mirror mo para araw-araw nakikita mo. Ilalagay mo sa kotse mo, so araw-araw kang pumapasok sa trabaho mo, nakikita mo yan. Minomotivate ka. Binibigyan ka ng idea. Ngayon, ang tao kasi pagka nakita mo yung sinulat mong goals mo at saka yung vision mo, yung utak mo tumatakbo yan eh. Eto, susulat mo yan. Anything comes up to your mind, kung paano mo marating yung vision mo, yan ang tawag na mindset eh. Isusulat mo yan. Isusulat mo yan. Pero, meron kang mindset at saka vision, pero hindi mo naman gagamitin, hindi mo naman bibigyan ng action. Walang mangyayari. It's all gonna be plans. Okay? It's all gonna be plans. Kailangan mong bigyan din, trabahuin din, bigyan din ng action, di ba? Mindset and vision. A common belief in the world today is that someone else is responsible for your happiness, your career success, and your relationship. Mali eh. Mali eh. Karamihan, lalo na mga, I hate to say this, pero lalo na karamihan Pilipino, no? Pagka merong hindi magandang nangyari, pagka hindi nila nakuha yung ginagawa nila, hindi nila natapos, o hindi nila in-expect na ganun ang kalalabasan ng ginagawa nila, ang kadalasan, ibang tao sinisisi. Ibang bagay ang sinisisi, di ba? Kasi to hindi ako sinamaan kasi mali eh. Ang success, guys, is completely dependent on your decisions and your decisions alone. No one else is responsible for you. Ikaw lang talaga ang gagawa nito. Creating the life you really want all depends on you. You have to decide that you are going to be successful. Yan ang ilalagay mo sa mind mo. Pag ginawa ko to, magiging successful ako. Yan ang sabing positive thinking eh. You have to think that way. Kailangan
yung sinasabi nga nung sa MLM na napanood ko nung isang araw eh, kung po pwede lang daw tanggalin yung utak natin at ilagay sa washing machine, eh gagawin na nila eh. Kasi nagsimula sila from the bottom. Okay? There was like, ano ba yung sinabi niya? 275,000 members. Nagsimula sila sa bottom. Na-reach nila ang top board, number 1. Mag-asawa silang Pilipino, di ba? Na-reach nila yung top. Paano daw nila ginawa yun, di ba? Kasi ang ginawa nila, yung pagka-reach ng goal nila, na ano sila eh, na surprise sila nung pumasok sila doon sa business na yon, na not knowing 275,000 members ang nandoon, di ba? From the bottom, 275,000 kayo. Inakyat nila yung number 1 leaderboard, di ba? Ang ginawa nila, pinakamalaking tulong sa kanila is yung mindset nila. Ginawa nila, ang mindset nilang mag-asawa, parehong-pareho yung mindset nilang mag-asawa, at saka nag-uusap sila palagi kung ano yung suggestions yung isa, binibigay doon isa. Ang ginawa nilang dalawang mag-asawa, yung mindset nila, tinanggal lahat nila yung mga negative sa utak nila. Kung yung isa man na magkaroon ng negative, nire-remind nung isang tao sa kanila, di ba? Nandoon na yung may bumabato sa mga kaibigan nila, mga tao, mga pamilya nila, hindi lang kaibigan, no? Pamilya pa nila mismo nagsasabi, don't believe that. Hindi mag-work yan. Wala kang kikitain, wala kayong pupuntahan dyan. You're just wasting your money, di ba? Nasabihin nila ganun. Nasabihin nila, yun, natutunan nilang i-block lahat yung mga negative na yun. Moving forward lang talaga sila. Talagang forward lang ang ginawa nilang mag-asawa. In a span of what? 6-8 months yata, napunta sila sa top 10. They were making 6-figure. I think they were shooting for 100,000. Pero actually, nung nag-top 10 na sila, they were making more than $200,000 income. Okay? Yung mindset nila ngayon, nandoon na yung mindset nila, reachable na yung goal nila eh. Reachable na yung goal nila. Kumuha sila ng mentor. Okay? Kumuha sila ng mentor na ngayon nung nandoon na sila sa top 10. Kasi ano na eh, yung talagang challenging na yung nangyayari sa kanila, challenging yung nangyayari sa kanila. Another 6 months comes. Number 1 na sila. They were making multiple 6 figures na monthly. Yung asawang babae nag-quit na, she was a nurse, nag-quit na siya. Ngayon, yung lalaki, ano ba, nakalimutan ko yung trabaho ng lalaki, nag-quit na din siya recently, about a week ago. So ang point ko dito guys, yung mindset eh, na hanggang nakikita mo yung goal mo, hanggang nakikita mo siya, nababasa mo siya, okay? Reachable yan guys. It all depends on us. Kung ano yung mindset natin. Kaya yung mga negative, kaya sinabi kong very important ito sa business. Yung mga negative na naririnig nyo, kailangan matutunan nyo yung pasok dito, labas dito. Sinasala nyo yung magagamit nyo, sinasala nyo yung mga value at saka knowledge na isusulat nyo. Isulat nyo siya, make notes of it guys. Kung ano yung hindi nyo magagamit, tanggalin nyo. Yun ang matutunan nyo guys, magiging successful kayo. Okay? Let's end this video here at sa next video naman, I think another part, this is gonna be 4-part videos para sa inyo. Okay guys, kung meron kayong mga questions, shoot me a message o kaya si Bro Mac Elves at I will see you guys in the next video. Okay? Ascenso Methods again. I'll see you next time. Bye-bye guys.